Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung impeachment trial ni VP Sara. Anong una, sabi ng Senate President, June 2 na masisimulan after yung break. Later on, another pronouncement ng Senate President is after SONA na lang daw. So, July 22. So, matagal pa. Ilang buwan pa. February, March, April, May, June, July. Maghintay pa ng more than 4 months bago masimulan yung impeachment trial. Nako, ang mga kongresista, wala na. Medyo iingay na. Nasabi, simulan nyo na. Bakit nyo dinidelay? Sagot naman ni Senator Escudero, wag nyo kaming apurahin. Bakit nyo pinatulog ang complaint sa Kamara ng halos 2 buwan? Huwag nyo kaming apurahin. Mga ganon. So ito ngayon, mayroong gusto talagang mag-apura. Desperado na ba? Isang lawyer nag-file ng petition for mandamus sa Korte Suprema para ang Korte Suprema i-direct ang Senado na umpisahan ang impeachment trial ASAP, as soon as possible. Ito, post ng ABS-CBN News 36 minutes ago. Okay. Lawyer Catalino Hinerillo Jr. asked the Supreme Court through a petition for mandamus to direct the Senate to immediately begin the impeachment trial of Vice President Sara Duterte via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Yun po ang post. So, ito, inilagay yung petition mismo. May kopya. Basahin ko lang ha. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila. Catalino Aldea Hinerillo Jr., petitioner, versus Senate of the Philippines, represented by Honorable Francis G. Escudero in his capacity as Senate President, respondent. Petition for mandamus. Comes now petitioner Catalino Aldea Hinerillo Jr. and unto this Honorable Court most respectfully states then preparatory statement. Medyo hindi ko na lang basahin yung preparatory statement. Diretso na tayo doon sa prayer. So, prayer. Wherefore, premises considered, petitioner respectfully prays for the issuance of writ of mandamus, directing the members of the Senate to immediately constitute themselves into an impeachment court and forthwith conduct public trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte without further delay. Other just and equitable reliefs are also prayed for. Yun. So, I don't know kung gaano kabilis ang Korte Suprema sa pag-aksyon nito. Ang tanong dyan is, meron bang kapangyarihan ang Korte Suprema para i-direct ang Senado na simulan ang trial? Magbasa tayo sa mga comments, ano? Ito, Philippine Napoles Jr. Sabi niya, just an opinion. The Supreme Court cannot direct the Senate because the two branches are co-equal and the principle of separation of powers prevents the Supreme Court from interfering with the Senate's internal affairs. Okay, so magandang opinion yun. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa opinion ni Mr. Philippine Napoles? Sumagot si James G. Gusto na kasi makakuha ng bonus niya kay Tamba, kaya mag-apura yan, hinayupak. Ray Jose, sabi niya, judiciary interprets the Constitution.
And if senators don't know the meaning of the word forthwith stated in the Constitution, then the Supreme Court should intervene. Pwede daw mag-intervene, sabi naman ni Ray Josue. I want a new one, Kuya. Claudette I don't Montalban. want one. They can't wait for the election. They want her to be impeached so she can run for the next election because they know she will win it. Ito, Juan Felipe. Sobrang desperado na sila. Kitang-kita na kasi na walang sumusuporta sa presidente nilang elitista. Very keen naman sa impeachment at tupagin nyo muna ang manok nyo sa election baka di makabalik sa pwesto ang mga yan. May nabasa akong comment kanina na baka daw nangangamba na sila na maraming matatalo sa kanilang team sinusuka at mananalo marami ang team suka ay lalong lalaki ang tsansa ni BP Sara na ma-acquit kung hintayin pa na matapos ang eleksyon. So, karapatan ng isang abogado na magpetisyon, bahala na rin ang Supreme Court kung ang desisyon niya. Kung ako ang inyong tatanungin, gusto ko sana ngayon na kasi mas malaki ang tsansa ni BP Sara na ma-acquit. Dahil maraming mga senador ngayon na ayaw sa impeachment. Marami ang boboto ng acquittal ni BP Sara kung ngayon na ang impeachment trial. Mabibilang mo maraming mga sobra 10 senador ang nakikita ko na boboto ng acquittal ni BP Sara. So, kung hintayin pa ang after election, depende na. Sana maraming manalo na mga team suka. So, mga kaibigan, vote wisely. Botohan ang team suka, lalo na si Attorney Vic Rodriguez, Congressman Marcoleta, para siguradong manalo sa impeachment si BP Inday Sara. Isang kongresista na pumirma sa impeachment complaint, no? Nako, kawawa ang kongresista ito. Noong una, binabatikos na siya, no? Naghumingi na siya ng apology. Wala pa rin ang galit ng Duterte supporters sa kanya ipinakita lately. Ito, ang post ng 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Sa tibuok kanituan, siguro 5 akong nakita or unom. Gipanggisi akong nawunggyod. Yan ang statement ni Congressman Lordan Suwan, 1st District of Cagayan de Oro City. So, binisaya yon sa buong kanituan, sabi niya, kanituan sa barangay of Cagayan de Oro. Siguro 5 ang nakita ko or 6. Gipanggisi, sinira, gisi, pinunit ang aking muka sa tarpaulin. Yan.